Magkahalong galit at lungkot ang nararamdaman ngayon ng isang ina sa Cebu matapos mamatay sa ospital ang kanyang anak. Giit ng ina, mali ang diagnosis at mabagal ang naging pag-agap sa kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa, exclusive. Masigla at puno ng buhay sa mga kuhang ito ng kanyang ina si Baby Izzy Sereno nitong Hunyo. Makulit at mahilig maglaro ang 2 taong gulang na bata. Pero di akalain ng inang si Charmia na ilang buwan lang ay babawiin ang kanyang anak. September 2 nang isugod sa isang ospital sa Naga City ang bata. Bukod sa nilalagnat, nanghihina at nakaramdam ito ng pananakit ng tiyan. Pagdating sa paggamutan, biglang kinumbulsyon ang bata. Nang turukan ng doktor ng pampakalma, hindi na raw maigalaw ng bata ang katawan. Hindi na rin niya maimulat ang mga mata. Nakiusap silang mailipat sa mas malaking ospital si Baby Izzy, pero hindi raw sila binigyan ng referral ng doktor. Inabot pa ng ilang araw bago sila nakahanap ng tutulong na mailipat ng ospital ang sanggol. Doon napag-alamang malala na pala ang lagay ng bata. Sabi ng doktor dito po is yung anak ko may meningitis without man lang po na nag-recommend sila na magpa-CT scan kami. Pagdating na po namin sa Soto, mali po yung findings nila sa anak ko. Doon po nalaman sa Soto na critical na pala yung sitwasyon ng anak ko. September 15, binawian na ng buhay si Baby Izzy. Sa death certificate nakalagay na brain herniation o pamamaga ng utak ang ikinamatay ng bata. Mayroon siyang obstructive hydrocephalus at saka yung underlying cause is meron ang bata na right frontotemporal mass. May cyst po siya. Hindi makatarungan para kay Charmia ang sinapit ng anak, kaya dumulog siya sa Department of Health para humingi ng tulong dahil sa umano'y maling diagnosis ng unang ospital kay Baby Izzy. Gusto ko silang paglitan pero wala po akong magawa kaya nag-post na po talaga ako. Masakit po kasi, isa lang po kasi anak ko eh. Wala po akong partner. Ipaglalaban ko talaga yung anak ko, siya lang po yung anak ko eh. Nakatakdang puntahan ng DOH ang naturang paggamutan para suriin kung may medical malpractice at kapabayaan ang mga doktor at ang mismong ospital na pinagdalan sa bata. Nangako rin ang lokal na pamahalaan na iimbestigahan ang insidente. I requested the doctor to submit a report. And then, so from there, we will be conducting our investigation. Tikom ang bibig ng mga opisyal ng paggamutan nang subukang kunan ng panayam ng News 5. Maglalabas na lang daw sila ng statement tungkol dito pero wala pa rin sa ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.